mas may know-how na rin si guard sa pag-process, paggawa ng report. Ayan, so kumusta? So share ko lang yung may nakita kasi akong post dun sa isang group. Ang sabi niya, question, bakit need ng security license when applying for CCTV operator position? Like me, I do not have security license, but I have CCTV operators certificate. Okay? Not only as an operator, I also install and troubleshoot any security devices. Tapos sabi niya pa rito, hindi naman sa minamaliit ko yung nakasama ko sa interview. Graduate siya ng high school and may security license. Siya yung natanggap tapos ligwak kaming tatlo na knowledgeable sa CCTV flow. So, CCTV flow, ibig sabihin mo ba sa CCTV flow is yung kung paano mag-install, paano mag-troubleshoot, okay? So, kung ang in-applyan nyo po, sir, is more on CCTV installer, siguro ligwak yung guard na ano. Pero dito kasi, siguro nag-apply kayo as CCTV operators, lahat kayo na nagko-compete na matanggap doon is lahat kayo may CCTV operator training certificate. Okay? So, bakit mas nakalamang ang security guard kaysa sa inyo? Okay? May mga company na tumatanggap ng kahit hindi security guard. Okay? Pero mostly, security guard or may knowledge or may background ng more on security ang tinatanggap nila. Isa nga sa mga reasons dyan is communication. Okay? Communication. So, madali na lang siya magtawag na halimbawa, tatawag siya na 41, monitor nitong pa 07 nitong 87 na nag yan ng bag dito or 26 yan, suspect yan or ano. So, isa sa mga dyan, advantage ng security guard, marunong na siya gumamit ng phonetic alphabet, marunong na siya gumamit ng radio codes. Okay? So, hindi ko alam sir kung mayroon na rin po kayo dyan, pero sana kung mayroon, isinama nyo sana sa yung certificate nyo na marunong kayong gumamit ng ganyan. Okay. Tapos, pangalawa, data privacy, hindi ko alam kung itinuturo sa CCTV operator training course, hindi ko alam kung itinuturo yung data privacy, pero sa security guard, itinuturo po yan na hindi ka po pwedeng basta-basta magbigay ng info ng kliyente mo, ng tao mo, o kahit saan na video. Kahit sa video, hindi ka basta-basta na maaaring magbigay ng video. Okay? So parang mas feeling nila, mas safe sila doon sa security guard na high school graduate na maging CCTV operator nila kasi mostly nga nagiging under or nagiging magkasama sa department sa security yung CCTV operator at saka security guard. Okay? Pero wag kayong mapanghinaan ng loob kasi may mga tumatanggap naman ng CCTV operator na hindi ng security guard. May mga company tumatanggap niyan. Kagaya doon sa isang kliyente ko, ang nila is CCTV operator nila is parang nasa bahay lang, nag-view online gamit ang So nga pala sir, CCTV operator CCTV installer din ako kaya ayan, may know-how din, gwardiya rin ganun. Okay, mabalik tayo. May mga tumatanggap naman ng ganun nga na walang license ng security guard, nasa bahay lang nag-ooperate naka-online, tapos inaabangan kung ano yung mga mapapansin niya, ilalagbok, i-report niya sa boss niya. Okay? So, kaya minsan, pag mapansin niya na yung guard ay tulog, kasama yung sa i-report niya na si SG ganito or yung guard sa ganitong area natulog, tapos sa ganitong oras. I-report niya yan doon. Then, si admin naman, magpapasa ng isa-submit yung, ipo-forward sa'yo yung, ipo-forward kay guard yung picture na tulog ka. So, ikaw na sa CCTV operator, hindi ka kilala ng guard kung sino ka na Kasi online ka lang naman, sa online ka lang nanonood. So, tinanggap ka nila, tapos bibigyan ka nila ng device para mapanood mo. It's either laptop, para mapanood mo yung nangyayari. So, meron ganyan isang malaking company din na hawak namin. More on storage sila, storage facility. Na walang ibang ginawa yung CCTV operator kundi bantayan kung anong ginagawa ng guard. Tapos yun nga yung sa mga delivery. At isa pa pala sir na naging advantage sa iyo ng guard kung bakit mas priority sila na matanggap report sa paggawa ng report. Mas may know-how na rin si guard sa
pag-process, paggawa ng report. Okay? So, ayan lang. Pero sir, ulit, sabi ko, huwag kang panghihinaan ng loob kasi may mga tumatanggap ng CCTV operator na hindi naman kailangan ng security guard license. So, yun nga yung sinasabi ko na yung mga naka-online lang na sila lang yung nag-ano, tapos kung ano yung mapapansin. Kaya lang, ang disadvantage mo lang dyan, pagka halimbawa may problema doon, may nangyayaring komosyon sa labas, itatawag mo sa guard, paano kung hindi ka pansinin din nila kasi ang ginagawa mo wala ka ng ibang ginawa kundi i-report yung mga guard na yan. Mayroong ganyan. At saka hindi lang si SGs ang may mga security officers din na sila yung nandun sa CCTV, wala na rin ginawa kundi bantayan yung mga tao niya na kung kailan magse-cellphone. Kasi pag mag-cellphone, tatawagan niya sa radyo, Mr. Ganito, nagse-cellphone ka na naman. Tapos siya, ang ginagawa niya, magugulat ka na lang mamaya, may kausap na sa cellphone, sasabihin, hello mahal. So may kakilala akong ganyan, security officer, imbis na tutukan yung hallway na kung saan nandun yung maaari magkaroon ng problema, mas gugustuhin niya pang tutukan yung guards. Ayan. So, hanggang doon lang. So, sir, wag ka sanang panghinaan ng loob. Ulit, maaari ka pa ring matanggap. Magpasa lang ng requirements, magpasa lang ng apply. Tapos maganda yan kung sa mga certificates mo, may mga certificates ka rin ng yung more on fire drill, yung mga ganyang emergency, para mas marami ang Pero kung ang in-applyan mo, sir, is installer, CCTV installer or CCTV maintenance dyan sa company na yan na pinag-anuhan nyo, maaari ka pong matanggap dahil mas mas mataas nga yung knowledge mo dahil meron kang pag marunong kang mag-install. Okay? So, ayan, hanggang doon lang. Kung may katanungan, maaari kayong magtanong. Huwag lang mathematics. Tapos, click mo yung subscribe at saka bell button kasi baka sa katanungan mo, yung sunod na upload ko, yun na yung sagot sa katanungan mo. Basta yung kaya ko lang sagutin, more on CCTV, saka security. Okay? So, ayan, hanggang doon lang. Thank you.